Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Ang Panginoon noong kanyang panahon sa kanyang ministry, madalas siyang gumamit ng mga parables o halimbawa sa pagtuturo ng kanyang mga salita upang ang mga tao ay mag-isip. Kumbaga, ginagawa ng Panginoon na maging challenge sa bawat isa yung kaniyang sinasabi. Ang sinasabi niya, mga kaibigan, patungkol sa halimbawa niya o parabol niya sa binhi. Ang binhi ay ang salita ng Panginoon. Yun ay mababasa natin sa Lucas 8 hanggang 11 in English. Now the parable is this: the seed is the word of God, or the word of our Almighty Yahweh. Mga kaibigan at mga kababayan, ito'y hanggang sa verse 15, no? Pero hindi na natin babasahin. Pero kung mayroon kayong Biblia, may Bible kayo sa inyong bahay, basahin nyo. Luke 8 verse 11 hanggang 15. Ito ay patungkol sa binhi na inihasik ng isang maghahasik. Ang maghahasik ay ating Panginoon. Siya yung unang naghasik ng binhi na ang salita ng Ama ay sa pamamagitan niya kanyang ibinigay sa mga tao upang pakinggan at isa puso at isa buhay. At ito naman ay naghahalimbawa doon sa ang binhi ay nahulog sa tabi ng daan, tinuka ng mga ibon. Ang iba naman ay nahulog sa batuhan, madali silang nabuhay, ngunit pagsikat ng araw sila ay namatay dahil walang eksaktong lupa. Yung nahulog naman sa mga dawagan o sa mga damuhan, sila ay tumubo rin, kaya lang sila ay malnourished, no? Hindi sila nakabunga. At yung iba naman, yung sa pang-apat ay nahulog sa tamang lupa. At ito ay nabuhay, nagkaroon ng bunga, nagkaroon ng 30%, 60% at 100% na ani. Yun. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, ang salita ng Panginoon tungkol sa salita, ang kanyang salita ay isang binhi na ating napapakinggan na tinatanim sa atin. No? Kung ang mapakinggan natin at ito ay pinalipas lang natin para tayong nahulog sa tabi ng daan na tinuka ng mga ibon, hindi siya nabuhay. At kung halimbawa tayo ay nakarinig ng salita ng Panginoon at medyo pinagbulay-bulayan natin, medyo naging interesado tayo sa madaling panahon at hindi na tayo nagka-interest, ito ay kagaya ng nahulog sa batuhan. Walang sapat na lupa, kaya pagsikat ng araw o pagdating ng mga pagsubok, suliranin sa buhay, gumib up kaagad at nawala ang salita ng Panginoon. At yung isa pa, yung nahulog sa mga damuhan o sa dawagan, tumubo. Pero maraming mga balakid sa buhay. Nandoon yung mga pangarap sa sarili, kalayawan sa buhay, at hindi siya patuloy na nakapaglingkod sa Panginoon. Kaya hindi siya nakapagbunga. Kaya ang sabi ng Panginoon, gaya tayo sana ng mga nahulog doon sa tamang lupa na kung saan sila ay nabuhay at nagbunga at kumuha nakaaning 30, 60 hanggang 100% na bunga. Kaya mga kababayan at mga kapatid, ang ating pakikinig sa mga salita, lalo na sa mga ginagawa nating pagpapahayag ng salita ng Panginoon, ay ating isa puso, isa buhay upang tayo ay magbunga. Yung bunga ang tinitingnan ng Panginoon. Ang bunga nun, yun ay ang bunga ng ating mga gawa. Yung bunga ng ating mga gawa na maging tapat tayo sa ating kapwa at mas lalong tapat tayo sa ating Panginoon at siya ay ating paglingkuran. Yun lang naman po mga kaibigan ang napakaiksing meaning ng binhi na ibinigay ng ating Panginoon, which is yun yung salita niya. Kaya mga kababayan, sana naman ang salita ng Panginoon ay ating pakinggan
at huwag nating baliwalain upang tayo naman ay makapabunga ng gawa, which is yun ang pagpupuri sa Panginoon at ang paglilingkod sa Kanya ng tapat mula sa ating mga puso. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan at pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua Messiah.